Hindi malabo. So sa mangyayaring one time, big time nyo, Gob, pwedeng pumunta dun sila at dun nila sabihin yan. Pwede. Pwede. Malaking tulong na yan pag sabihin, sila ang magsabi. Isipin lang nila kinabukasan. Ang kako nga, ang pambansang hero natin, si Jose Rizal, isa lang hindi ko makalimutan ang salita niya. Ang kabataan, ang kinabukasan ng ating bansa. Yun lang. So, dapat suportahan nila yun. Kinabukasan ng mga kabataan. And maano ko kanina, sinabi ko sa inyo na wag na nilang hintayin maubos na. Ay, ubos na tayo eh. Wag na nila tayong makaya, wag na hintayin makaya tayo sa Myanmar, sa mga ibang bansa, na maubos talaga. Baka mas mahusahol pang mangyari kung talagang hindi sila makikinig sa... Tama. Dahil sobra na talaga eh. Saka yung survey, negative 20 na. 27, negative. So, ano pang inaantay yung mga ating kababayan? Kailangan magsama-sama na tayong lahat. Pero ayaw kong magsabi ng date. Kinakausap ko pa lahat yung mga posisyon, mga ibang tao. Kung anong gusto nyo ng date, yun ang susundan natin lahat. Ako nagko-coordinate lang. Gusto ko lang sama-sama tayong lahat. Kaliwa o kanan. O oposisyon o administrasyon. Kaya lang, Gob, may isang parang nagiging pattern ngayon eh. Tulad nung sinabi nyo nga, si Diskaya, itinuro yung talagang mastermind. Tinuring na kriminal. Pero yung dalawang DPWH na opisyal na tumatanggap at silang kasama sa pagnanakaw, tulad ni Bernardo at saka ni Alcantara, tila sila pa ang bayani ngayon dahil hindi tinuturo yung mastermind. Kung sino-sino ang tinuturo. Tapos sila ngayon ang parang bayani. Ano masasabi niyo dito? Hindi nga tama yun eh. Dapat nga, pakinggan natin lahat yun. Lalo na yung mga Diskaya. Sinasabi ng totoo, sila pa nakulong. Kailangan, ayaw niya lang bumaliktad eh. Yung kinulong. Hindi tama yun. Dapat sila ang witness. Dahil sila nakakalang yung mga binigyan eh. Itong mga senators na binabanggit na itong mga DPWH secretaries na ito, fall guy ba ito sa tingin ninyo? Well, nabanggit, narinig ko minsan, nabanggit ni Senate President Tito Soto na normal yung insertion nung araw pa. So, normal sa kanila ang insertion. So, ibig sabihin, matagal na nilang ginagawa yan nung araw pa. Kaya lang, Gob, baka sabihan kayo ni Senator Lacson na, bakit nyo pinoprotektahan ng Diskaya? Di ba yan po ang sinabi ni Senator Lacson kay Marcoleta nung gustong pagsalitain si... Ako, dapat lang protektahan sila dahil sila nakakalam eh. Sila makakapagturo lahat yung binigyan nila eh. Sila lahat nakakaalam yung mga korap. Kung hanapin nila, yun ang protektahan para magsalita. Yun na, kinulong. So ano sa tingin nyo yung ginawa kay Bernardo at kay Alcantara na hindi tinuturo yung mastermind kung sino-sino ang tinuturo? Sa tingin nyo ito ay isang diversion? Lahat ng klase, diversion ang ginagawa. Di na divert ng lahat, naghahanap nga ng ano. Pinapahuli si Atong nga ngayon para malipat na naman kay Atong. Tama. Pero itong kay Alcantara at kay Bernardo, wala naman silang actually malaking tao talaga na itinuturo, pero hindi sila makakasuhan, di ba? Pagka state witness ka, hindi ka makakasuhan. Do you think hawak sa liig ng dalawang DPWH na mga boss na ito yung gobyerno? Kasi biglang nagkaroon ng recantation. Kumalat yun sa buong media, recantation. Tapos after nung kumalat sa media recantation, biglang ginawa sila na state witness, hindi na sila makakasuhan. Ano sa tingin ninyo yung conspiracy behind dyan sa mga nangyari na yan? Kagagawa yung mga mastermind yan. Pinoprotektahan nila yung mga hindi magturo sa kanila. So, gagawin kang state witness, State witness. tapos hindi mo kami ituturo, iba ituturo mo, Oo, ganun ang... Ganun gusto nila.
Kaya nga, nung SUNA 2024, pinagyabang niya na mas marami tayong project ngayon, 5,500 flood control. Ni isa, wala akong makita ngayon eh. Tatanong ko sa mga iba-ibang probinsya. Inuunan ko na lang Ilocos Norte, wala akong makita. So talagang kalukuhan lahat yun. Kasi yan, sasabihin nila, hindi nila inaayos eh. Sabihin na lang, oh may bagyo dumating, sira na. Bibintayan niyang kalikasan. Diba? Nung nagkabaha, kasalanan ng kalikasan, binintangan niya sa mga tao, di ba rin magtapon ng basura, kaya nagbaha. Kasalanan ng pantao bayan. Hindi na daw, wala na daw schedule yung pag-ulan, kaya, bumabaha na, oh. Oo. Puro diversion ang ginagawa nila. Diversion Yun lang ang tactic ginagawa. nila. So, is it also safe to say, Gov, na kasi lumabas na naman yung mukha ni Pastor Apollo Kibuloy sa mga balita na wanted daw siya ng FBI. Do you think isa ito sa mga diversion? Sino si? Si Pastor Apollo Kibuloy na lumabas na naman yung kanyang lahat. mukha. Tagal-tagal na nitong settle. Lahat ng kaso nilalabas ngayon para wag lang siya lang pag-usapan. Naghahanap sila ng bago sa siyasakyan nila yan. Pero ang liwanag naman, nakakapagtaka nga, ang liwanag, maliwanag pa sa buwan na sila. Paano masusolve tong problema? Sila problema. Gobyerno problema eh. Mga kababayan, kung kayo ay merong komento o merong kayong tanong kay Manong Chabit, ay i-comment nyo lang dyan at dahil nga ang ating title ay Vox Populi, Boses ng Ordinaryong Pilipino, gusto namin marinig ang inyong question or di kaya komento para po kay Manong Chabit. Tuloy natin. Manong Chabit, nung nakaraan, naghamon ka ng debate sa Malacanang. Anong mayroon bang lumapit sa'yo? Kumontak sa'yo? Ayaw eh. Ako lang pupunta mag-isa dyan. Debate tayo itong issue. Ayaw. Mahirap magsinungaling. Ako, titignan mo lang mata ng tao, sisinungaling, makikita mo na eh. Kung payagan kami magdebate, titignan ko lang mata ni Bongbong, hindi na Mahirap magsinungaling. Kaya ako hindi ako nagsisinungaling eh. Mahirap. In terms of evidence, Gov, may ebidensya ka naman kasi sinasabi nila puro presentation ka lang eh. Meron kang ebidensya na kapag challenge ka nila na ilabas mo sa tamang forum, kasi yun din ang sinasabi nila, meron kang ebidensya, meron kang ilalabas. Bakit hindi mo idalin sa tamang forum? DOJ, Ombudsman. Hindi naman tayo tanga na dali mo sa DOJ, may mangyayari ba? Appointee nila yon. Ombudsman, meron ba? Hindi pa nga na-appoint, sinasabi na na. Alam na. So, walang mangyayari kung legal ang pag-uusapan. So talagang Alam nila talagang yan. Pakapalan ng mukha. kung ikaw kasi sinasabi mo wala namang maglalakas loob magsampan nito sa tamang forum o sa tamang korte o tamang ahensya. Tapos ang military hindi rin naman nagsasalita pa sa ngayon. So parang Dapat magsalita ang mga military at police. Kung idaranas lang nila, no need to withdraw support. Idaranas lang nila ang grappling corruption. Ayaw nilang grappling corruption in public. Tama na yun. Maganda na para sa ating bansa. Gawin sana nila para sa kinabukasan ng mga kabataan. Para sa mga anak natin. Anak nila. Anak natin lahat. Anak ng mga anak pa natin susunod. Dahil wala nang kinabukasan. Pagwa, 17 trillion ang utang natin. 2 trillion yearly ang bayad. Binabayaran natin. Ano na mangyayari? Hindi na magtama yung ekonomiya eh. Maski gustuin pa nilang padarin ito gobyerno di andar. Mababa masyado ang foreign investment. Hindi magtali ang ekonomiya natin. Sa tingin nyo yung suggestion po ni Senator Chis Escudero na tanggalin muna yung VAT doon sa kuryente, ito po ba ay makakatulong para kahit papaano lumuwag-luwag naman ang buhay ng mga Pilipino? Ano yun? Tanggalin ang? 12% na VAT po sa kuryente.
Hindi. Ang makakatulong sa ating bansa, tanggalin si Bongbong. Yun talaga. Alam No? ng gigigil eh, no? Ayan, meron po tayong from viewers, sabi ni Ryan Bante, if BBM resign now, is VP Sara Duterte can take the president position because may kasong nakahain kay VP Sara. In other words, if there is a pending case of the vice president, they will not stop to impeach her. It's not a great move of BBM to resign, and VP Sara Duterte, they want also to impeach her. So let's wait na lang sa May 2028. Yan po ang ibang mga sinasabi. Kasi, Kaya pa ba natin? oo, mag-antay pa daw lang tayo. Hindi na pwede yun. Hindi na, dapat February, may mangyari na. February, tapos na problema natin. Basta, kailangan. Kung hindi, lulubog na tayo ng Pero kayo po ba, kasi dahil nga doon sa ibang mga opposition, sinasabi nila ayaw nila si VP Sara Duterte, kayo ba sa tingin nyo maganda rin yung ang mag-take over ay ang military? Ang suggestion ko, pag mawala si BBM, it should be a revolutionary government and consult the Supreme Court justices. Sila munang mamuno. Tapos pag-usapan ng mga negosyante, religious organization, kung anong klaseng gobyerno gagawin natin. In the meantime, acting ang Supreme Court. So, then later on, stop election kung gusto nila. Depende sa gusto ng Supreme Court. So, klaro po na... Wala akong kinikilingan. So yun, very safe yun. Supreme Court ang mamumuno muna. So, klaro Pero po it na... should be a military backup, yung revolutionary government. Kasi hindi ako naniniwala na sa justice system natin. Malabo. So, klaro po na hindi nyo naman pinupush si VP Sara Duterte na maging presidente. Ang inyong nais ay ang Supreme Court, the entire Supreme Court justices, ang munang mamuno. Yes, yes. Then mag-decide kung anong gagawin sa gobyerno, anong klaseng gobyerno. Kung gusto din ng snap election, di snap election. Depende. Bali, Pero kuya, mag-uusap naman yan eh. Military, businessman, religious group, Supreme Court. bali kuya, ang gusto talaga mangyari ni Manong, magkaroon naman ng revolutionary government. Kasi wala talagang kwenta yung constitution natin eh. Dapat revolutionary government. Dahil wala mangyayari sa justice system natin eh. So, are you saying, Gov, na mawala si BBM, biglang naisip niya, ayoko na, hindi ko na kaya, mag-resign, pumalit si Inday Sara, hindi rin maaayos ni Inday Sara yung current na pagkakalugmok ng Kung Pilipinas? may kaso siya, dapat sagutin lang. Kung may kaso. So, I mean, hindi po. Yung gobyerno natin, syempre siya magiging presidente. Halimbawa, sa tingin ninyo, yung damage na ginawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos sa Pilipinas, kaya ba yan? Kayang i-recover ni VP Sara? Mahirapan. 17 trillion ang utang natin. 2 trillion yearly ang binabayaran natin, debt payment. So, pabaon na tayo ng pabaon. So, the soonest possible time, kailangan mawala na si BBM. So, regarding po doon sa sa snap election, nagpapalabas itong ibang kampo na bawal daw tumakbo si President Marcos sa snap election and VP Inday Sara. Sa tingin niyo po ba, maliban po kay VP Sara, meron pang po pwedeng humalili sa Pilipinas pagkatapos ni Marcos Jr.? Umalis si BBM. Halimbawa, natapos ang termino ni Marcos Jr. or nagkaroon ng snap election. Pag nagkaroon ng snap election, may sinasabi itong mga ibang grupo na bawal daw tumakbo sa snap election si VP Sara at si BBM. Now, maliban dito sa dalawa, meron pa po ba tayo na masasandalan o pwedeng maging presidente na makapag-aangat ng Pilipinas? Wala akong alam sa ngayon. So, let the Supreme Court decide. Pero Manong, mayroon ka ha? Mayroon ka mag-presidente, Manong ha? Hindi ako pwede dahil Ayaw mo no? makukulong ang kalahating sa gobyerno. Kahit 1 year lang, Manong, 1 year. pero Hindi speaking of, magkasya ang Muntinlupa. pero speaking of si Gob ay talagang tinawag na kingmaker, 'di ba? Dahil sa mga nangyari sa kasaysayan. Kayo po ba masasabi ninyo sa lahat ng naging presidente ng Pilipinas, sino ang pinakamalala? Ito. Ang bilis na sagot. Sino ang pinakamagaling?
Quirino. Quirino. Ayan. Quirino, ang is- ko, Choli. Sinira lang siya sa Arinola. Mayaman naman yung tao eh. Yun lang ang issue. Pero pinatay ng Hapon ang pamilya niya. Bayoneta ang pagpatay sa pamilya niya. Pinatawad niya lahat ng sundalo sa Hapon. Nakabalik. Kaya malaking celebration sa Yokohama yung pag-release ni President Quirino sa mga Hapon, mga prisoners. Ayun. In-execute na sila noon. Dapat execute na eh. So, para sa akin, si Quirino ang pinakamagaling na presidente. Magsaysay. Ganon din. Wala pang masyadong grabe yung korupsyon ng araw. Pero ngayon, grabe, no? Pwede bang kasi medyo nakafocus kasi yung mga tao doon sa mga congressman, senador. Pero dito sa DPWH, paano ba talaga yung scheme ng dito, ng pagkokorrupt ng pera ng taong bayan? Hindi ba, Gov, yung DPWH, meron ng budget na ibinibigay sa kanila ang gobyerno. So saan nagsisimula yung doon? Nagsisimula yung corruption doon? Yung pagbigay ni BBM ng 1 trillion sa DPWH. 1 trillion ang budget. Na yun ang budget nila. And then DPWH po, di ba, yung mamimili ng mga proyekto na gagawin nila or... Ang instruction sa kanila, ibigay sino yung makabayad ng 25%. 25% ang kinuha para kay Presidente. Pero bakit po parang sinisisi nila ngayon yung nakaraang administrasyon? Kasi kahapon, napanood ko si Secretary Vince Dizon, nandun po siya sa Maharlika Highway papunta ng Bicol. Kasi super lala po talaga yung kalsada doon. Ang sinisisi niya, yung mga nagdaang administrasyon, kasi patsi-patsi lang daw ang ginagawa na pag-aayos. So, ngayon, narinig ko sa inyo na ibinigay yung pera ng buuan, DPWH na namamahagi. So, bakit Sila ang ginamit ng mga DPWH para mangolekta. So ngayon, siguro, familiar naman kayo dyan sa Maharlika Highway, no? Ang solusyon kasi nila, parang bubuhusan daw ng pondo ngayon para maayos itong Maharlika Highway papunta sa Bicol. Pero hindi nila ginagawang option yung train system. Kasi itong Maharlika Highway, hindi po yan po pwedeng tigilin eh. Kasi dyan po dumadaan yung mga goods galing sa Visayas, galing sa Mindanao. So hindi siya pwedeng i-paralyze. So sa tingin niyo po, Go, bilang magaling na politiko, ano yung magiging solusyon para maging maayos yung kalsada? Wala ang mangyayari dahil pati ginto, binenta na eh. Pinagkakwartahan lahat. Pati sibuyas nga, pinapatulan eh. Wala ang mangyayari sa gobyerno ito. Solusyon lang si BBM. Punta muna tayo dito. Talaga bumabagsak eh. Bago kay BBM. Itong may tanong. From Israel Rodriguez, babawi tayo sa 2028, Manong. Uubusin natin lahat ang mga korap na tao. Hindi pwede ganun katagal eh. Oo. Dapat February, dapat wala na. Kundi sobrang bagsak ang gobyerno natin. Hindi na tayo makarecover. Manong, sa Kasi tingin sino niyo, pa magpresidente, mahirapan na. sa tingin niyo ba, Manong, medyo kinakabahan na si BBM dahil sa mga dahil sa sinasabi niyo na hanggang Nag-e-echo February? yung hindi ko maintindihan. Sa tingin niyo po, kinakabahan na si BBM dahil sa sinasabi niyo na hanggang February na lang? Kinakabahan na ba si BBM hanggang February na lang? Well, uli yun. Kailangan Pampakalma. pampakalma yun, pampatapang. Katulad niyan, Manong, di ba sinabi niyo na wala nang kung halimbawa man po na mapalitan na o sabihin na natin na Supreme Court muna ang humawak sa posisyon or sa ng bansa natin, ano naman po kayang paraan para muling sumagana yung bansa natin? Yun nga kako, kailangan meeting, mga negosyante, religious group, military, Supreme Court. Yun muna. Then sila mag-advise sa atin. Manong, may tanong ako. Kunyari, nawala na si Marcos. Sana nga. Ang mamumuno sa Supreme Court. So, aayusin nila gagawa ng bagong Konstitusyon. constitution. Gaano katagal yun, Manong?
Hindi. Kailangan ma-solve din nila kagad. Hmm. Supreme Court ka ako dahil wala na akong pagkatiwalaan kundi Supreme Court eh. Saka tayo magkakaroon ng snap election, tama? Kung gusto nila. Depende nga sa konstitusyon. So, kailangan Ako wala na talaga- ako ron. Ang trabaho ko lang mag-coordinate lahat. Yung coordinate ko lahat na magkaisa tayo lahat para ma-solve itong problema. Itong, Kay Manong, yung bale, yung ano lang, mawala yung mastermind. Yung dalawa, yung yun magpinsan. lang. Wala yung malas, yung engkanto. Pag nawala yun, ano na, bahala na kung paano. So, ibig sabihin, medyo ano yan. Bahala ng gobyerno mamaya. Tanggalin muna natin yung magnanakaw. Tama, tama. So parang willing tayong i-take yung risk na wala talaga tayong plano versus magpatuloy itong administration Kaysa na ito. magpatuloy. So wala na ba talagang pag-asa to, Manong? Wala na. Hindi na to matitino? Wala, Hindi na to... Yung lang punta niya sa Dubai, utal-utal na eh. Paano mamumuno isang, sabi nga ni Jaime, drug addict eh. Eh, parang gano'n na nga, dahil nga utal-utal, Dubai. Nakakaya. Sabi na, Mas malinaw pa ba? United Arab Emirates lang, hindi niya Manong, mas malinaw pa ba ako sa kanya? malinaw. Susubukan ko ha. United Arab Emirates. Ano? Malinaw. Malinaw ako, di ba? Malinaw Siyempre, ka. makakaibigan tayo eh. Di ba? Ngayon, Gob, sa tingin mo lumala? Kasi matagal mo na rin kakilala to eh. Siya ba nung... Palala ng palala yan. Hindi na, aside sa drug, hindi na tamang pag-iisip eh. Puro mali-mali na. Saka yung foreign investment, sobrang baba, hindi na mabalansa ang ekonomiya natin. Maski gusto pa nila. Wala na. Lalong bumabaon tayo. Ano mangyayari sa ating mga kinabukasan, mga kabataan? Wala mangyayari. Kaya hindi na pwede patagalin eh. Kaya may kasalanan din ang ating mga kapulisan, mga military, kung hindi sila magsalita. Dahil nasaan sila nung kasagsagan itong mga graft and corruption. Ba't sila tumahimik? Di sisitayin ng maano ng tao yan. Sisisihin sila ng taong bayan pagka sa future kung hindi sila magsalita. Kasi kung magsalita sila, wala silang kasalanan. Wala naman violation of Constitution eh. With the now, ayaw namin graft and corruption. Yun lang. Para lang malaman natin na hindi sila corrupt. Pero kung hindi sila magsalita, siyempre, ang taong bayan, ba't nila tinutolerate ang graft and corruption?